Okay, we're live. Okay, kapatid na Henry, kumusta kayo dyan sa inyong dako? Ayos po. Medyo umiinit na dito sa Alaska. Yeah, very good. Medyo umulan dito kaninang umaga kaya ako pumunta sa tabi ng dagat. Ayun, Mm. may sombrero Ah, para wag Nandito mabasa. tayo Ayun. sa Marina del Rey. Yeah, Ayos. Marina del Rey, Okay po, California. magpe-pray na po tayo na po. Let us pray. Sige. Panginoon po naming Diyos, amin po na pinaiilang lang ang aming pasasalamat, ang pagtanaw namin ng utang na loob sa iyo sa araw-araw ng aming pong paglalakbay ay nandiyan kang palagi na nagbabantay sa amin. Kaya hanggang ngayon, kami po ay iyo pang pinakikinabangan sa paghahayag ng iyong mga dakilang kalooban. Pag-ibig ang umaakay sa amin pong paggawa ng gawain ito at hindi namin hangad na manakit ng damdamin. Subalit kung ang mga salita mo ay maaring masakit pakinggan, pero kapag ito'y aming inunawa, ito'y para sa aming pakinabang. Kaya sana'y maging bukas ang isip ng mga taong sumusubaybay sa ganitong programa at kami naman na gagamitin mong abang mga kasangkapan ay sangkapan mo po ng talinong galing sa iyo, mga aral na katotohanang hindi matututulan, kundi ito po ang siyang magsilbing gabay at tanglaw sa isipan naming lahat. Pakipatawad mo po, o dakilang amang aming mga pagkakasala. Ang lahat ay aming hinihiling sa tanging pangalan ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua, na aming tagapagligtas. Amen. Okay. Hello po. Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Yeah, good afternoon. I think this is good afternoon right here, or good evening already officially because it's already 6 p.m. right here. So, gabi na rito. Kumbaga sa Hebrew sa ating ito pala simula ng araw sa mga taga-Israel. Okay, kapatid na Henry, anong ating paksa na sasagutin natin sa magitan ng Biblia na ito'y tanong ng isa sa ating mga kaibigan? Ayun, buti nasabi nyo, no? Pero bago ang lahat, tayo po ay nasa episode 141. Malayo At pa. Pangalawang taon, ilang taon na ba tayo? Mga 3 taon na? Yan pa lang ang ating mga natalakay 141 pa lang. ng tapos, episode. So yung lagi may one, nagtatanong sa atin, ano ba yung Berea na yan? Ayun, nakalagay dyan, no? Sa Gawa, yan. Acts 17:11, no? Ano po ang Yeah. sabi po dyan, Kajeriel? And the people of Berea, ayan nga, mga Berean, the people of Berea were more open-minded than those in Thessalonica, and they listened eagerly to Paul's message. They searched the scriptures day after day to see if Paul and Silas were teaching the truth. Yan po, yung Ayun. mga taga-Berea, open ang isip niyan. Kasi masama yung nakikinig ka sa isang preacher. Okay, may nagtuturo, close naman ang isip mo. Kailangan open-minded ang tao. Yan ang ipinopromote natin eh. You know, every preacher, every religious organization, ikumpara nyo. Hindi yung, ako naniniwala ako, ito lang amin ang totoo eh. Oh, really? Kung yan lang ang totoo, bakit kokonti lang kayo? Di ba? Kumbaga sa maraming ang katotohanan, malawak yan eh. So, kailangan ibukas natin ang ating isip para makita natin yung katotohanan. Maraming preacher eh. Tamo si Apostol Pablo, preacher yan. Tsaka si Silas, preacher yan. Pero para mapatunayan itong mga taga-Berea na yung tinuturo sa kanila ni Apostol Pablo ay totoo, nagbasa sila ng Biblia. They search the scriptures day after day or every day. Pero tingnan nyo doon sa una, they listen eagerly to Paul's message. Di ba? And that's what we should be. You know, somebody is preaching, listen. Listen, try to understand what he was talking about. And then, check it out. Pag-aralan nyo sa Biblia, ito ba sinasabi nito?
kaisa daw tayo sa eleksyon. Totoo ba sinasabi nito? Nakasulat ba talaga sa Biblia yun? Isn't it? Okay, tuloy. Tama yun. Ayos Kapatid po, na ano? Henry, paksa na Ito tayo. nga. Yeah. Ito nga yung tanong ng isang Bereano, no? Dali, ano? Yeah. What is the proper way of praying praying in accordance with the Bible teaching? Ayan, yung panalangin. Alam mo, marami tayong pwedeng isagot dyan na talata ng Biblia, di ba? Because prayer is the way we communicate with God. Do you agree with that, Brother Erning? Oh, yeah. Brother Henry? Yan ang pinaka mahalagang pakikipagkomunikasyon. Bagaman ang ating pakikipagkomunikasyon sa Panginoon Diyos ay para bagang one way sa sentidong hindi naman natin nakikita ang Diyos, ano? Pero kaya nandoon yung salitang pananampalataya. Dahil Mhm. sa ang pagsagot ng Diyos sa atin hindi tinig, kundi sa pangyayari, kapatid na Jeriel. Yes. Mhm. Ngayon, Yeah. bago natin sagutin yung tanong na yan, yung sabi, ano raw yung proper way of praying, siguro panoorin muna natin to. Ano ba yung hindi proper, ano? Yeah, Ayan. tingnan natin kasi merong, we are going to share with you what we watched, before. The preacher who was actually preaching here was an opponent to the Iglesia ni Cristo. Ayan. Si ano yata ito eh. Ito si Mr. Soriano na namayapa na. Ewan ko kung kailan siya namayapa, pero Yeah. namatay na siya. Noong araw, Well- napapakinggan ko to eh. I'm actually hearing about him before I actually went to the United States. I've been hearing about him when I was still a student in the ministry. And, I don't feel good about what he was saying because I got a bias. I got a bias that he was just attacking the iglesia or what he believes is not what I believe. So I don't actually welcome what he was preaching. But, after a while, when we were no longer in the iglesia, then we came across with this topic that he was discussing. And he got a point. I want you to see the point because, we want you to see the point. The reason for that is that the question is, what's the proper way of praying? So let's see it. Let's see it. So I want to see that too again. And this is from YouTube, no? Na papanoorin natin, no? Excerpt lang to. Okay. Nakikita niyo naman yung screen, ano? Yeah. Yes. Okay. Well, habang iniintay natin yan para hindi mainip yung ating mga tagapakinig. Kapatid na Erning, kamusta po ba dyan sa inyong lugar ngayon? Sa awa naman ng Panginoon Diyos ay marami pa rin pollen, kaya maraming inuubo, maraming Pareho tayo. sinisipon. Yeah, Na pareho tayo. bahagi na ng buhay natin yan. Ngayon para doon sa mga nakikinig, kaya ito live po ito kasi at saka wala po tayo ritong hindi po ito edited, Kaya minsan meron tayong mga tinatawag na glitch, yung technological glitch natin. Merong nangyayari yan. So, yan. Ano na ba yan? Lalabas Ano na ba ba? yan? Hindi ko ba na-share? Walang lumalabas eh. Teka. Ulitin natin. Sorry po, Ulitin natin. Ayan, nakikita nyo na yung screen. Ayan, meron ng screen pero wala pang sound. Wala pang sound. I-play natin. Ito na. Ayan. Ang aming tagapamahal ng pagkalanan. Ama! Ama! Ama ang magpapamayan! Ang kapatid na Eduardo Manalo! Ama! Para sa iglesia! Ingatan mo! Hawakan mo! Hawakan mo!
Ayan. Ayun ang ating napanood. Yun ang prayer na ginawa sa loob ng Iglesia ni Cristo. Pinapanalangin niya taro si chairman, ano? Ang totoo, no, andun ako sa mismong pagtitipon na yun. Eh, Pati ako nakikiiyak nun at Nar- sumasagot din. Mhm. So, yan yung panalangin na, ewan ko, ganyan tayo manalangin noon pa eh. Dito sa iglesia, parang inuutusan ng Diyos. Tapos, nakita mo yung, narinig mo ba yung, napakinggan ba yun? Ayun, nababasa naman natin yung sinasabi niya, eh, di ba? Yung Medyo- ipaghiganti. Yung ipagtanggol, tapos mga tampalasan. Ang tinutukoy na tampalasan dyan eh, yung mga pumupuna sa kanila, lalo na yung mga tiniwalag nila, mga tampalasan daw. Yan ang ano. Di ba? Alam mo, merong nakakahawig na ano yan sa Biblia eh, na kung manalangin eh, ganon. Ikinukumpara yung sarili nila doon sa sila yung mabuti, yung mga pumuna sa kanila o yung iba na hindi nakasunod doon sa di umano'y kalooban ng Diyos, eh mga walang kwentang tao eh. Kapatid na Erning, di ba ba? Meron yun sa Biblia. Yeah. Na para bang kanilang ang pakiramdam nila sila ay kakaiba, nakatataas, nakaangat sa iba. At saka yung Yeah. nilalaman ng panalangin niya, bawal din yun eh. Kasi sabi ng Panginoong Yahushua sa aklat ng Mateo, at sa inyong pananalangin ay huwag niyong gagamitin ng paulit-ulit. Eh ilang ulit niyang binanggit yung Ama, Ama, hindi naman bingi ang Diyos eh, para drama eh, drama ang ginawa nitong si ano eh, itong si Yun na. pareha na ito, kilala ko yan eh, si pareha yan, natiwalag na rin yan. Alam niyo Yeah. kung makita niyo yung kabuuan ng panalangin, yung pinaka-peak ng talagang sigaw at pag-iyak dun sa parte na pinapanalangin na nila si chairman. Yan. Pero yung halimbawa, yung nagmamakaawa sila, nagpapasalamat sila sa Ama, humihingi sila ng tawad sa Ama. Ay, kumaga sa ano, sa level, ganyan, no? Tapos pagdating na kay chairman, ayun, Oo, tumaas pataas na. na, yeah. Tapos, pag nagpa-analangin, di ba, nagsishift sila, no? Manalangin sila, Panginoon, tawag nila, Panginoong Kristo. Gaganon na yun, no? So, medyo bababa na yun. Yeah. Ang pinaka-peak pag yung patungkol na kay chairman, no? I don't know. Yan. Tsaka, Pero ako noon, pagsamba yan, di ba? Sa pagsamba. no, ako noon, nung nandyan ako, hindi ko napapansin yan. Ang totoo, nakikiayon nga ako eh. Sabi ko, nung sinabing, pag ipaghiganti mo kami, sabi ko, opo, mapaghiganti mo kami sa mga salbahe na yan. Ano ba yung tawag doon? Tampalasan? Tampalasan daw, tampalasan. Saka, Ang nakakapagtaka, no? Bakit pinapahintulutan ni chairman yung mga ganyang klase ng panalangin? Eh, praise para sa kanya yan eh. Pero hindi kaya niya napapansin na, anyway, ano lang naman to opinion, parang hindi ba niya alam yung tamang paraan ng panalangin? Ano ba yung tamang paraan ng panalangin? Diba? Yun ang tanong kanina nung isang Bereano. Saan ba natin mababasa yun? basahin Ano ba yung natin ito tama? sa Mateo 6:9. Let us share that verse to Sige, our hanapin natin yan. Mateo 6. 6:9. 6, ayan. Sa Mateo 6. I-share ko yan, ano? Ako naman ang mag-share para makita natin yan. Alam niyo mga kapatid, ang panalangin ay ginagawa natin noon sa iglesia. Kasama na po ako noon, pasigaw, katulad niyang paulit-ulit pa nga minsan eh. Pero bakit natin hindi nakikita ang kamalian doon? Eh dahil sa tayo bulag pa eh, di ba? Bulag pa tayo noon, hindi pa tayo gising sa katotohanan. Ito, basahin natin. Sa Ano aklat pong talata? ng Mateo 6:9. Ayan. Ayan. Palakihin natin ng konti. Ayun. Palakihin natin. Manalangin nga kayo ng ganito. Ama namin nasa langit, kasambahin nawa ang pangalan mo. Ayun. Kaya ang panalangin ay itinuro ng Panginoong Yahushua sa mga alagad niya, at yun namang panalangin na yan ang itinuro ng mga alagad niya sa mga tagasunod. At maging sa panahon natin, kasi yan ay
Aklat ng Mateo, Bagong Tipan, saklaw tayo diyan, kapatid na Henry, kapatid na Jeriel. Mhm. Kaya ito ay isang ehemplo ng panalangin na ito ay itinuro ng Panginoong Yahushua. Ang sabi, manalangin kayo ng ganito, Ama namin nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Di po ba? Ngayon sa panalangin, meron pong nananalangin ng tahimik, meron namang nananalangin na lumuluha, meron namang nananalangin nga napapasigaw siya, no? Sa aklat kasi ng Galasya, napapasigaw ka ng Aba Ama pag nararamdaman mong Espiritu Santo. Tuloy nga natin ang basa. Next slide, kapatid Ayan, na. eto pa yan, marami pa yan eh. Dumating Yan. nawa kaharian mo, masunod nawa kalooban mo, kung paano sa langit gayon din naman sa lupa. Ayun, Bigyan, isa-isahin di ba? natin yan, kapatid na Ayan. Jeriel. Ang sabi, Mhm. dumating nawa ang kaharian mo. Ang tanong, ano bang tayo iglesia ni Kristo ay naituro sa atin kung alin yung darating na dumating yan nawa ang kaharian mo? Ano yung kahariang tinutukoy diyan? Alam niyo, yung kaharian na yan ang millennial kingdom na Yes. tinutukoy ng Panginoong Yahushua. Bakit ibig niya na sa amay ipinanalangin niya dumating nawa ang kaharian mo? Masunod nawa ang kalooban mo kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Sapagkat sa panahon yan, ay masusunod ng tao ang kalooban ng Ama kung paano sa langit, ganun din naman sa lupa. Kasi ngayon, ang nangyayari ay masunod nawa ang kalooban mo kung paano sa langit, bahala na kami sa lupa. Ganyan ang nangyayari ngayon sa Eh, iba hindi eh. na eh. Ganito kapatid na Erning eh. Kung paano Mm. sa lupa eh. Di ba? Yeah. Sabi nga, kapag itinala ko dito sa lupa, itatala mo dyan sa langit. Yun ang sinasabi Nako, nila eh. Di ba? disgrasya na. Iba Ang, na. ang pinasusunod ng iglesia ni Chairman eh yung langit. Susunod yung Yeah. langit. Pag binura ko dito sa lupa, burahin mo sa langit. Yun ang Naku, sinasabi nila baliktad. eh. Yan ang itinuturo natin noon eh. Totoo Di yun. ba? Totoo yun. Pero ang totoo, parang pinakikita natin, talaan yung binabasa natin, pero pag binasa mo, hindi naman talaan ang tinutukoy doon. Pero ituloy pa natin to. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Ayun. Patawarin mo kami sa aming mga utang. Gaya, Hmm. nako yun nga nangungutang. Patatawad, magbayad ka ng utang nyo. No, di ba? Mhm. Akala Gaya ko ba din naman, walang teka, akala ko ba walang utang ang iglesia? Sabi pag sabi nila pero may mga nagbablog, meron daw, pero we don't know if Okay. that is true or not, no? bagay wala We tayong don't know, pakialam pero doon, ano? wala tayong pakialam doon. Mangutang man sila, kung mangungutang, bahala sila. Mm. Ayan, patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Hindi nyo nga binigay yung pera namin. Ano Kapatid pa na sabi Erning, diyan? di ba? Huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Ayan, iligtas mo kami sa masama. Okay? Hindi yung, yun, siya masama, iligtas ka. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, patatawarin din naman kayo ng inyong Ama na nasa langit. Hindi kapatid na Jeriel, ang kanyang Oh, panalangin ay kontra diyan sa versikulo 14 nang kontra. sabi niya ay iyong lipulin ang mga tampalasan. Ang sabi rito, sapagkat kung pinatatawad ninyo mga tao sa kanilang mga kasalanan, Mhm. patatawarin din naman kayo ng inyong Ama na nasa langit. Yung Yes. nanalangin na yon na sinangayunan ni Chairman ay hindi marunong magpatawad. Hiniling pa sa Diyos at ginawa pa ang Diyos na utusan na ipaghiganti mo kami, lipulin mo sila, wasakin mo sila, isipin mong panalangin na yan, tapos i-claim nila totoo daw silang iglesia. Masyadong malupit. Napakalupit. Yan ang mga, alam nyo kapatid, sa akin lang, yung nanalangin na yun, biktima rin yun eh. Sabagay. Biktima rin yun, yung nananalangin ministrong yun, biktima rin ng maling aral na ipinakain. Parang tayo, ipinakain sa atin yung maling doktrina eh. Maraming doktrina na tama naman, yung mga isa lang ang tunay na Diyos, ang Kristo ay tao, siya ang tagapamagitan, sugo si kapatid na Felix Manalo, pero hindi sugong huli. Yun naman na mali. Sugo siya pero hindi siya yung huling sugo o sugo lang sa huling araw. Kapagkat kung huling sugo na si kapatid na Manalo, nonsense na magkaroon pa ng kasunod na yung kanyang anak na si kapatid na Eranio Manalo. Hindi na kailangan yun. Siya na yung huli, di ba? So, hindi siya huling sugo. Isa siya sa mga isinugo. Inasampalataya na natin yon. So, tama yung mga ipinakain na yun sa atin. Isa lang ang tunay na Diyos. May hula. Ayan. Pero, ang mga mali,
yung nagtulak sa atin na magkaroon tayo ng masamang ugali. Alam nyo, kanina nagbabasa ako doon sa, ewan ko, Reddit ba yung kapatid na Henry Reddit, ano? Reddit, tama. Sa Reddit, marami palang mga naroon na mga dating iglesia, mga hindi iglesia, na nagbabalitaktakan doon. Alam nyo, ang isang napakahabang sinasabi doon, na yun daw mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, napakayayabang na tao. Meron pa nga doon, nag-aral doon sa kanilang eskwela, New Era eh. Siya daw iglesia rin, pero hindi niya kursunada yung mga ano dahil sa napakayayabang daw. Kasi nga, naging biktima. Yun naman tayo noon eh. Pare-pareho tayo noon na biktima tayo ng isang ideology na nakasasama sa atin at ang tingin natin sa kapwa natin tao mas mababa kaysa sa atin. Totoo yan. Totoo Kaya yun. kita mo kung manalangin yung ministrong yun. Tampalasan daw. Ba't kami tayo tinutukoy niyan eh. Dahil nung panahon na yan, yun yung maraming tinitiwalag sila eh, di ba? Mhm. Bakit tampalasan? At ano yung sabi? Ingatan sila. Bakit? Ba't kayo iingatan from us? Are we hurting you? Di ba? Tsaka ang daming bodyguards nila eh. Ang dami mong bodyguard eh. Bago Ingatan ka pa. makalapit eh. Tsaka alam mo yung sinabi pa niyang chairman na yan, no? Brad, kung nakikinig ka, no? Chairman. Ano sabi mo? Bago nila kayo anuhin? Ano sabi niya? Bago nila kayo pinsalain, dadaan muna sila sa akin. Oy, Brad, dinig namin yan. Anong sinabi mo yan? Bago pinsalain, sino ba naggugwardya sa'yo? Di ba mga miyembro? Yun ang mapipinsala bago ka. Kaya, sinungaling ang pagsasalita na yun, hindi tama. Dapat sinabi, ako ang maunguuna. Katulad lang yan, nung nag-rally sila, kapatid na Erning. Di ba nag-rally? Nako, Wala naman siya doon sa rally. ginagawa lang niyang utusan. Teka muna. Pangalan. Ano ba yung rally nga pa lang yun? Rally for peace. Ha? Rally for ano raw? For peace. Rally for peace. National. Ayun. National nga, ano? Tama. National rally for peace. Sabi di ba? magkakaroon daw ng Rally for Peace 2.0 eh. Yun ang didinig ko eh. Yeah. Sige. Yeah. Enjoy. Yeah. Ay, nga pala no, napag-usapan natin yan, mga ilang episodes tayo na pinag-usapan natin yung kanilang Rally for Peace na naging successful, ano? Kasi payapa tayo nun eh. Aha. Payapa, Walang nagkudita. Hindi, brother, alam mo, yung sigaw-sigaw na yan, teka muna, alam mo meron sa Biblia yung binabanggit ng Biblia na tungkol dyan sa kapayapaan. Pag tinignan natin yung kapayapaan, siguro i-share ko rin yan, ano? Sige nga. Maganda natin i-share yan eh. Ito sinasabi ng Biblia tungkol dyan pagka yung may sumisigaw ng kapayapaan. Ayan. Nakikita nyo ba yung talatang yan? Ayan. For when they shall say, peace and safety, then sudden destruction cometh upon them. Yun na lang. Tama na ron. Di ba? Yan ang sinasabi ng Biblia. Pag mayroon na niya nagsasabi, peace and safety, sudden destruction cometh upon them. Teka muna, kailan ba sila nagsabi ng peace? Nag-rally ng peace? Kailan ba yung kapatid na Erning? January 13. January 13. Aha. February 13. Ano bang petsa na ngayon? Marso 13. 13. Di Nako. 2 buwan na nakakaraan. Dalawang Tingnan buwan nyo ha. After 2 months, nagtagulo na yung Pilipinas. Ayan, tingnan nyo. Di ba? After 2 months. Nagsisigaw sila noong January 13, peace. Sabi nga, rally for peace. Dumating ang distraction. Dumating After 2 months. distraction. Tingnan nyo nangyari. Ayan. Ayan. Natupad yung nasa Biblia eh. Di ba? Kaya yung Biblia, precise yan. Precise yan. Kasi alam nyo, hindi naman dapat mag-rally for peace ka kung gusto mo ng peace eh. Di ba? Kapatid na Erning. Oo, nakasulat Oo. sa unang Timoteo, ang sabi ay Oo. gaya
nating palaging binabasa, Yeah, ipanalangin natin. basahin nga natin yun. Basahin Basahin natin. natin. Sige, basahin Sa natin. unang Timoteo. Maghanap tayo. Ayan, naka-ano po ba yan? Naka, tingnan natin ha. Ano po natin, i-share natin yan, Biblia. Para makita ng mga tao. Teka, nawala. Dapat nating gawin ay ito, hindi yung magrarally tayo. Hindi Yeah. trabaho ng mga tunay na tagasunod ng Kristo yan eh. Ayan, nakikita po ba ninyo yung sinishare ko? Hindi pa. Hindi pa. Wala pa. Teka. Nawala yata. Hindi trabaho yan. Ang mga lingkod ng Diyos sa Diyos dapat umasa. Para ang malantad, pagka nangyari ang kanilang hinihingi at isinisigaw, ang kapurihan ay sa Diyos, hindi sa kanila. Saan po yan? Sa Timoteo, di ba? Timoteo 2, unang Timoteo 2:1 hanggang 2. Ayan. Una sa lahat ay isasamo ko sa nagawin ang mga paghiling, mga panalangin, mga pamamagitan at mga pagpapasalamat patungkol sa lahat ng mga tao, patungkol sa mga hari at sa lahat ng nasa mataas na tungkulan upang tayo'y mamuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at paggalang. Yan ang dapat mo ipanalangin eh. Panalangin mo yung mga hari. Panalangin mo yung mga leader, hindi ipag-rally mo sila. Kaya sabi ng Diyos, sige, sisigaw ka ng kapayapaan, ang dadating sa inyo kapahamakan. Natupad o hindi? Natupad yan. Alam nyo kasi, itong mga grupong ito na yung ating pinanggalingan ay laging nakapront yan. Pagdating sa bagyo, nandoon lagi yung sasakyan nila, nakasulat yung malaking pangalan nila, no? Na ang kanilang pagkakawang gawa ay talagang kanilang isinisigaw na labag naman sa nakasulat sa Biblia, sapagkat ang wika, kung ikaw ay gustong tumulong, yung charitable deeds, kapatid na Jeriel, ang nagawa ng kanang kamay ay wag mo nang ipaalam sa kaliwa, maging sa kaibigan mo. Ibig sabihin, ang pagtulong sa kapwa, hindi pinag-iingay. Dapat Yes. ay Diyos lang nakakakita niyan. Hindi natin alam nyo kasi, tayo ay, ang mga lingkod ng Diyos ay dapat, anuman ang dumating, panalangin ang kailangan natin. Sapagkat pag nangyari yung ating hinihingi, ang kanilang pasasalamatan ay ang Diyos. Di ba? Hindi yung sila nakalantad doon, o kaya may peace ang wika, may peace. Aba, iba talaga yung INC, no? Yung INC, ibang-iba talaga sila. Kaya silang nalalantad, nawawala na yung kapurihan para sa Diyos, napunta na doon sa kay chairman. Kaya ibang dynamic leader ang wika yan. Anong dynamic leader? Ano naging dynamic leader yung leader na, sige, mag-rally, pero siya wala. Nakaw. Isamantalang si Haring David noon pagka may digmaan, nangunguna yung mga hari sa pakikipagdigma. Bakit? Yan ang tunay na leader, kapatid na Jeriel. Kaya nga, leader Maglilid ka, hindi ka tail. Ang leader ay ulo, siyang nangungula. Hindi. Talagang ngayon natin nakita ang katotohanan nang wala na tayo sa samaang yun. Kapag wala na tayo sa picture, nakikita na natin kung ano talaga yung tunay na larawan ng pinanggalingan nating institusyon. Actually, you can read that in the Holy Scriptures, yung pag-charitable deeds. So, ito. But when you do a charitable deed, do not let your left hand know what your right hand is doing. That your charitable deed may be in secret. Ayan. And your Father who sees in secret will Himself reward you openly. So mga katwid, pag tayo tumutulong, mga kaibigan, ano po, hindi yan pinagmamalaki. Meron pa kayong television crew, meron pa kayong, ano yun, lambat 25, lambat 25, lambat, net 20-25 pa kayo, di ba? Meron kayo niyan. Meron kayong mga television crew, tapos ipapalabas ninyo, pakikita nyo sa buong mundo na namamahagi kayo ng dilata o sardinas, di ba? Pagkatapos, bago nyo ipamigay, makinig muna kayo sa ituturo namin. Ito yun. Ayan. Natrap Kaya sabi yung mga dito, pag ikaw gagawa ng charitable deed, do not let your left hand know it. Secret mo lang. Ayan pa sa ibang salin, no? But when you give to the poor and do acts of kindness, do not let your left hand know what your right hand is doing. Give in complete secrecy.
Mm. Complete secrecy ba yan? Nasa television pa kayo. Di ba? O paano nga yan? So, nagbigay ka nga, nagkawang-gawa ka nga. Pero ang tanong ito, kapatid na Erning, nakabatay ba sa kalooban ng Diyos yung pagkakawang-gawa ninyo? Hindi, nakalabag pa Parang nga yung eh. panalangin nila, yung bang panalangin ninyo nakabatay sa kautusan ng Diyos? Do not pray amiss. Sabi nga, huwag kang hihingi ng masama. Eh isipin mo, hinihingi mo sa Diyos na ipaghiganti ka. Anong paghiganti ibig mo sabihin? Paano kayo ipaghihiganti? Bakit ka ba Sasaktan? gustong-gusto ni chairman yung mga ganong panalangin, ano? Sabi nga, ewan ko ba, nasanay nga, alam mo si chairman siguro biktima rin. Biktima rin kasi si Ay, alam niyo chairman totoo eh. yan, ano? Kasi 'di ba noon pinupuna siya ng mga maraming yung mga umalis noon dahil sa Mhm. mga ginagawa niya raw. Sagot niya 'di ba? Oh, Ginaya ko lang naman yung tatay ko, eh. iyon. Oh, di ba? Nako, Hmm, Sa makatwid, which biktima rin siya eh. yeah. Oh. biktima Nung rin siya. una, nagalit pa tayo Oo. dun sa sinabi niya, eh, 'no, na parang Mhm. bakit mo pinapasa sa iyong ama yung mga ginagawa mo? And Mhm. then later on, na-discover natin na, oo nga, ano, Totoo. karamihan ng mga ginagawa niya ngayon ay Mhm. kopya dun sa dating ano, eh, dating Yeah, namumuno, eh. exactly. I Yung mean, isa lang naman eh. So, with ang itinuro sa atin, no? Kaya yan, mga biktima yan eh. Alam mo, pag sinabi kasing biktima, may ipinakain sa atin na mali yung ugali natin. Katulad nun, yung nananalangin na yun. Sipin mo, tatawagin mong tampalasan yung mga pumuna sa inyo. Okay? Ang tanong, hindi nyo ba pinupuna yung ibang relihiyon? Ah, sabi nga eh, yung ibang relihiyon eh, ang tawag nyo pa nga sa papa at saka sa mga pari, mga bulaang propeta eh. Mga Alam niyo, lobong maninila. tama, puro sila Mm. ay ano sila eh. Alam niyo yung mga salitang gano'n na sila ay malinis, mga salita kasi nila tampalasan, sa makatuwid sila hindi. Gano'n lang yan eh. Mhm. Mga Yeah. bulaang mga propeta, mga pari, sa makatuwid sila hindi. Sinong Mhm. katulad nila kapatid na Jeriel? Mateo 23:27. Ayan, Eto, basahin natin. basahin Mateo natin, 23:27. 27. Madali yan. Yan, nandiyan pa, nakashare pa yan. Oh. Naka-share pa yan eh. Sinong katulad 23, nitong mga ito na sila ay 27. ang Ayan hindi po. nila kasama, tampalasan pero sila hindi. Ito nakasulat sa Kahabag-habag kayo. Kahabag-habag kayo. Mga eskriba at mga pariseyo. ayun, Mga mapagkunwari mhm, sapagkat tulad kayo sa mga pinaputing libingan na magandang tingnan sa labas, ngunit sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay at ng lahat ng uri ng karumihan. ayan. Sinong katulad nila sapagkat sila ang wika ay lipulin, ipaghiganti niyo kami sa mga taong tampalasan. Ang mga taong tampalasan hindi kasama nila siyempre sa makatuwid sila, para sa kanila malinis sila, nakakaangat Perfecto. sila, 'di ba? Malinis Mhm. kaninong ugali ang ganyan? Katulad ng mga iskriba at mga pariseo na ang sabi dun Yeah. sa talata ay ano, ang sabi dun sa talata kapatid na Jeriel, ang mga iskriba at pariseo ay parang katulad ng wika ng, sila'y mga mapagpakunwari. Yan. Sasabihin niyang, lipulin mo sila, mga tampalasan sila, pero kaya sila malinis, hindi sila tampalasan. Mhm. Mga ano sila, mga mapagpakunwari. Anong katunayang mapagpakunwari? Katulad ng iskriba at pariseo, sapagkat kayo tulad sa mga pinaputing libingan na magandang tignan sa labas, naku, ang magandang kasuotan pagdating sa pagsamba 'no? Okey lang 'yun, maganda po 'yun. Ang gaganda ng kanilang mga ipinagmamalaking mga kapilya. Oo, ang gaganda. Kaya sa panglabas na anyo talagang hahanga ka, maaakit ka. Pero itong mga iskriba at pariseo, katulad noong nanalangin kanina, sa ating pinakinggan, ano po, ang sabi diyan, ngunit sa loob, kaya mapagpakunwari, ngunit sa loob ay puno ng mga buto, ng mga patay at ng lahat ng uri ng karumihan.
Sige, Alam niyo, sorry. napansin ko pa kanina doon sa binasa niyo yung itinuro ng Panginoong Yahushua yung pamamaraan ng panalangin. Wala akong napansin doon na sabi kayo namang mga kasama sa panalangin, ano rin kayo, sumagot kayo ng opo, siya nga po, amen. Mhm. Meron bang ganun? Wala eh. Walang, Wala. Yung pa Kasi isang dapat unahin natin no? ako lately ko lang napansin yan na kaya ba tayo sumasagot? Di ba sabi sa atin noon pag-ayon sa panalangin, tama ba yun? sumang-ayon ka. Yun nga. Mag-amen ka. Yung pagsagot pa lang, ibig ko sabihin, yung pagsagot sa panalangin, pag-ayon natin sa sinasabi ng Yun. mananalangin. Tama. Yeah. Ngayon, meron ako dating, noon pa, nasa Pilipinas pa ako, meron ako inimbitahan na dumalo sa yung ating tinatawag ng pamamahayag, Bible study. So, nung tinanong ko yung aking kasama sa trabaho, pwede ka bang maimbitahan sa aming pamamahayag? Ay, ano ba relihiyon mo? Member ako ng INC, Iglesia ni Cristo. Sabi niyo ba naman ayan ba yung yung parang yung sabay-sabay na sumasagot sa doon sa kanilang dasal, tawag nga ng dasal. Yung opo, siya nga po, amen. Parang medyo nakakakilabot, sabi niya. Kaya, sabi niya, pass muna ako Sa isip ko, ikaw na nga niyaya sa kaligtasan, ayon pa. Bahala ka sa buhay mo. Yun talaga. Yun ang ating naging pananiwala at Ganun tayo dati pananampalataya. lahat. Pero, hindi ko naman binago hindi ko naman kinwestiyon yun na nung nadinig ko sa kanya yun, hindi ko sinabing, may point si brother bakit nga ba kami sumasagot? Mhm. And then, nung napakinggan ko nga yung kanina, yung sinare natin na audio, na talaga namang umaatungal yung yung nanalangin, pero yung mga tao sumasagot din. Sang-ayon. Actually, nandun nga ako, kasama ako doon sa umiiyak na na sumasagot ng opo, siya nga po, amin Pagiganti mo kami. Sagot ko naman, opo. Opo. Talaga namang basang-basa yung panyo ko Totoo yun. Anyway. Totoo. Lahat tayo. Ganyan tayo. Naisahan tayo doon. Anyway, Yeah. Naisahan tayo. ano ba Yun ang tawag masakit nila ngayon dun. sa Pilipinas doon? Nabudol. Nabudol tayo. Sabi ko, ano yung word na yan? Ngayon ko lang nadinig yan. Ang alam ko yung budol fight, yung, di ba yung ilalatag mo sa lamesa na sa dahon ng saging yung mga pagkain. Tapos magkakamay kayo. Yeah. Budol Budol. fight yun. O ngayon, may bagong word. Sabi ko, ano yung budol na yun? Yung pala na isahan na 11, Nabudol. Na 11, naloko. na 11, na Kapatid daya. kapatid na Henry, kapatid na Jeriel, itong mga tagapagturo ngayon na katulad lang sila ng Scribe at Pariseo nung panahon ng ating Panginoong Yahushua, habang panahon ba itong makapagtatago sa kanilang panglabas na na para malinis? Siguro basahin natin ito sa The Message sa Luke chapter 12, kapatid na Jeriel. Ayan. Sa Lucas. Okay, English basahin ito, natin. English. Sa English. Puntahan mo natin The Message. Lucas. Message. Sa English. Sa The Message. Hanapin Ayan, po The natin Message. yan. Sabi nga, at least meron tayong makikita natin dito. Sa mga No. talata na ito impromptu naman Kaya Yeah. The Message tayo. Ayan. habang panahon ba makapagtatago yung mga yan sa kanilang pagpapanggap na sila raw ang Ayan. tama? Mateo, raw ano ay- po yan? Mateo? Lucas 12. Lucas. Dali Lucas 12. Hanapin natin muna yan. Message tayo muna. Yeah. So, ating alamin kung habang panahon na sila'y makapagtatago at makapagpapakunwari na sila raw ay sa Diyos, sila daw ang tunay, at pag wala ka sa kanila, hindi ka maliligtas. Ito, Lucas ano po? chapter 12. Chapter 12 ng Lucas. Ayan. Ayan. Sabi natin. Tingnan natin ngayon i-share ko na. Yung mga talatang ito ay hindi na ito nababasa sa atin ito nung tayo nandoon. Maganda kasi nga yung nagbabasa ng Biblia no? Ay ayaw nilang magbasa baka daw maligaw Yeah. Hindi. Yeah. Baka matuklasan nyo yung totoo kaya bawal Ayun. nyo magbasa Kaya pinagbawalan niya. Mhm. Tuloy Ano po yan? natin basa.
Sige, saan po? Sa 1, chapter 1, verse 1 yan. By this time, the crowd unwieldy and stepping on each other's toes, numbered into the thousands. But Yahusha, or Jesus sa kanila yan, primary concern was his disciples. He said to them, watch yourselves carefully so you don't get contaminated with Pharisee yeast, Pharisee phoniness. Naku, Yeah. phony. Diba? Mm. You can keep your true self hidden forever. So, ulitin natin yun. You Yeah. can keep your true self hidden forever. Before long, you'll be exposed. Yeah. You can't hide behind a religious mask forever. Ayan. Religious mask. Sooner or later, the mask will slip and your true face will be known. Ayun, yan ang ating kinukuha doon eh. Mga Ayan. kapatid, habang panahon bang makapagtatago sa pagpapaimbabaw itong mga leader daw di umano ng tunay na iglesia? Aba, ang sabi ho dyan ay, yan kasi tagpo nung panahon ng Kristo, kausap niya mga alagad niya, na pinapag-iingat niya yung mga alagad niya na wag silang mahawa sa mga Pariseo. Ang pag sinabing phoniness, nagsasabi ba ng totoo yun, kapatid na Hindi, Juriel? phony nga eh. Phony. Kaya nga phony. Di ba? Kaya, ang pinag-iingat niya na Alam wag niyo, mahawa. pinanggalingan pala niyang pony. Yung pony parang fake na kabayo eh. Ganun. Yung maliit na kabayo na, Ulit na kabayo. alam nyo kahit maliit yung mga, actually di ba ano yan eh, P-O-N-Y, pony ano. Yeah. Yeah. Pony. Kahit maliit yung mga yon, ang tapang. Matatapang yung mga yon. Yeah. Anyway, Tuloy natin to. no? parang ano nga ano, parang pag ngayon nyo madidinig yung mga ganong panalangin. Mm-mm. Ayun, nasa labas na tayo. Kikilabutan kayo parang, totoo ba yan? Phoniness eh, no? Phoniness Yeah, nga. phoniness. Phoniness. Kaya ang sabi rito ay, you can't keep your true self hidden forever. Yeah. Darating ang panahon na mabibisto talaga kayo. Ngayon pa lang nabibisto na sila eh. Kaya Exactly. marami na nag-alisan dyan sa pinanggalingan nating institusyon. Eh, doon nga sa Reddit na yun, yung mga ex-member yata, yung mga 100,000 ex-member, na. umaabot na ng 100,000 eh. Hindi natin, ang dami na eh. Isipin mo yun lang, yung nga lang isa mawala dapat hanapin mo. Paano mo nga hanapin ngayon yung mahigit 100,000, brother? Diba? Una kasi, sabi nga iniiwang ka na ng Espiritu ng Diyos eh. Para kasi Saul eh. Di ba? Tama. Wala na yung Espiritu ng Diyos eh. Alam mo, Pero nangyari nag-aaral kay pa Saul pala pag pinag-aralan natin yung kasaysayan ni Saul nung iniwan siya ng Espiritu ng Diyos, na ano pala yun, natuliling eh. Yeah. Kaya nag-ano na siya, Oh. nag-resort sa witchcraft, Witchcraft na eh, no? yung mga tinatawag natin ng mga spiritista. Ayan. At saka Mga gusto baliw. niya yatang hindi naman papatay, kundi parang si Samuel, parang gusto niya mawala sa landas. No? Parang gano'n na nga. Actually, alam nyo yung kwento niya. Mapunta tayo sa kwento muna ni yung kwento ni Saul, Ay di ba, ang bilin sa kanya ng Diyos nung pinalusob sa kanya yung mga Amalekite, mga Amalekites, Amalekites. Sabi niya, ubusin mo yan. Lipulin mo lahat yan, pati yung kanilang Lahat. mga masusuin. Lahat yan, wala kay titira. Tapos maya-maya dumating na si Samuel. Sabi niya, ginawa mo ba yung pero nagandog na siya, nag-ano na si Saul no? Hindi niya na inintay si Samuel Hindi Tapos na. tinanong siya ni Samuel, ginawa mo ba yung pinagagawa ng Diyos sa'yo? Oo. Ano yung naririnig kong mga ungaan ng baka dyan? Bakit may mga bakang umuunga dyan? Tsaka ba't nandun si Agag? Nakita niya si Agag Di ba? Yung hari ng Amalekita. Parang naging ano niya yun Buhay. Trophy niya. Trophy niya Gusto niya Tapos nakikita. sabi niya, hindi, yan, ihandog ko sa Diyos yan alam mo, sagot ni Samuel, mas mahalaga yung pagsunod mo kaysa doon sa handog. Di ba? Tama. Mas mahalaga yung pagsunod mo. Kaya alam mo yung kasaysayan na yan, kasi inutusan siya ng Diyos na ubusin lahat Itinira niya nga yung haring Agag Buhay no? Yung hari. Boy. Alam niyo ba sa istorya, sinong pumatay kay Agag? Sinong Si pumatay? Samuel. Si Samuel. Yun. Propeta. Yun ba talaga propeta mismo. nakasulat? Yun na nakasulat kasi yung nakasulat talaga napanood ko yun. Pag pinanood mo yung sabi ko ba, talagang si Samuel yan. Sabi nga
Mababasa mo dyan sa ano yan eh, sa nakasulat sa Biblia eh. So, pwede nating ano eh, pwede nating hanapin yan eh. Yeah, Di share ba? natin. Yeah. Mhm. Ayan, no? Mm. The king of Amalekite who killed the, ayan, no? Ito, basahin natin dito, no? Nasa 15 eh. Ito ha, i-share ko tong nandito sa Biblia. Ang ganda ring makita natin yan eh. Mhm. Mm. Ayan. Ayun, no? Then Samuel said, "Bring me Agag, king of the Amalekites." Agag came to him confidently, thinking, "Surely the bitterness of death is past." But Samuel said, "As your sword has made women childless, so will your mother be childless among women." And Samuel put Agag to death. Ayan. Pinatay before the Lord at Gilgal. O, ayun. Ang pumatay kay Agag, si Samuel. Mm. Yan ang nakasulat. So, yung sa kasaysayan, yan ang nangyari. No? Kaya, dapat sa pagsunod. Kaya kung ikay mananalangin, kailangan bunga ng pagsunod. Ano ba sabi ng Kristo? Ipanalangin mo ang sabi ng mga apostol at itinuro. Ipanalangin niyo yung mga hari. Yan, isundin ninyo yan. Kasi kapag kayo nagsisisigaw ng kapayapaan, ang sabi ng Diyos, ang darating sa inyo ay kapahamakan. O yun na nga, dumating diyan sa bansang Pilipinas. Nagkakagulo sila ngayon. Tapos ngayon meron pang mga, alam nyo nga, sabi nga, yung balita ngayon isang click lang, nandun na di ba? May mga nagsasalita na, kanya-kanyang paraan ng pagsasalita, iba-ibang mga salitaan yung ginagawa ng mga tao ngayon, at nakakapagsalita sa air. Katulad natin ngayon, isipin mo, meron tayong programa, para dati, kailangan magkaroon ka pa ng television station para tayo magkaroon ng ganito eh. Totoo Ngayon, yun. hindi Mm. na. Di ba? Maririnig na ng buong mundo yung ating sinasabi at pwede pa nilang paulit-ulitin. Mm. Ganyan po ngayon eh. Kaya nga may tinatawag na tayong citizen media eh. Na yan nga yung social media, no? Yung Social citizens media. Yeah. So, Yan. yan ang mga nakikita natin ngayon. Matututulan ba nila na ang Pilipinas ngayon nagkakagulo? Yeah. Sino bang sumigaw noong January 13? Kapayapaan! Sino Yung sumigaw? grupo ng yung iglesia ni Chairman. Yung Yun din iglesia ni yata yung Chairman. may isang sumigaw doon, yun din yung sumigaw noong 2015 o 2016, sabi niya, hostage siya eh. Ayan. Yun Kaya- parang naalala ko itsura eh. Tsaka yung boses. Kaya yung mga nariyan, una, yung mga ministro, hindi nyo naman kami kaaway, pumupuna lang kami. Masama ba kayong panay? Hindi naman kayo perfect eh, di ba? So sila Pwede nga nyo rin kami- puno sa ibang reliyon eh. Yeah. Ito ano ba yan? Yung Iglesia Katolika isang buong lesson na yun. Dalawa pa nga Tsaka, yata eh. hindi nyo ba nahalata? Mm. Kung manalangin yung mga ministro, kung magteksto, yeah! Pero alam niya, may Kasi nakausap ako dati. Huwag kayo magagalit. Hindi, Sabi nga, pinakikita lang namin, ang sakit sa tenga eh. alam niyo ba na parang, hindi naman lahat, pero parang pag na-move mo raw yung damdamin ng mga sumamba, napaiyak sila. Ano yun eh, ganda raw ng pakiramdam nung nagtuturo o nanalangin na parang sinamahan sila ng Espiritu Santo. Kasi pag hindi raw umiyak, parang may word na Naku. ginamit si chairman pero Alam mo, brother, yan sa kwento sinasabi mong yan. Nung ako nakadistido doon sa Washington, sa Washington State, meron doon lokal na may sumasamba na kung makaiyak, brother. hindi pa nag-uumpisa yung pagtuturo. Oo. Pag umaawit pa lang, maririnig mo na yung kapatid na yun. Gumagano na. Pag nanalangin na, naku, ang pagsagot yung yes father, yung amen, yes, di ba yung sabi mo nga kanina, yung sumasagot sa pagsamba? Yes father, gumagano siya. Ngayon, yung Pangulong Diakono, na nananalangin, ginanahan. Lalong nagpakataas ng boses. Nako. Parang yung nananalangin kanina. Anong nasa ginawa? med. Anong ginawa? Nasa med. Oh. Nako, naging katatawanan yung pagsamba. Dahil hindi na siya makapagsalita, nasa med. Inubo.
Na ano, yung parang bumara yung lalamunan. Ayun, bumarala Na lang joke, muna. na joke. Nako, Kaya ito, kilala mo tong ministrong to, yung dating tagapangasiwa doon. Nung mananalangin na, yung bago manalangin, umiiyak na, ba't tumayo? Tumigil ka. Pinatigil. Pinatigil. baka Okay. umalis na yung sa INC dahil Wala natisod. na yan sa INC, wala na. Ay, meron din akong ganyang kwento, no? Doon sa pinanggilingan kong lokal sa Capitol. Mm. Capitol. Alam niyo yun, di ba? Sa Quezon City. Yeah. Pareho tayong galing doon eh. Na ang Pero hindi tayo nagkakilala ron, ano? Bang klase, Hindi. ano? Anyway, tuwing umpisa ng pagsamba, usually hapon yun eh. Yung Sunday ng hapon o yung Thursday ng hapon. Siyempre, magpapanata pa lang, ano? Tapos nadidinig ko na, oh. Ang lakas ko. Yung kapilya ng Capitol, maliit lang eh. Tapos yung upuan doon, di ba, wala pang sandalan yung nasa labas. Yeah. Pero dinig na dinig mo. Tapos, ang tagal. Every, pagtitipon, nadidinig ko, sino kaya yun? Tumitingin ako sa side ng mga kababaihan kasi high pitch eh. Mm-hmm. Ang taas ng boses, umiiyak. Tapos, later on, nalaman ko na parang tahimik na ngayon. Parang wala na yung umiiyak-iyak. Ang destinado namin na si Brother Bryce Tucker. Yung pala pinagalitan ni Brother Bryce. Alam niyo, matapang yan eh. Ka Andres Tucker. Oo, parang sabi, tigilan mo nga yan. Alam mo ba si Ka Bryce kung sa kunamit dito sa abroad? Sa Montreal. Okay. Meron siyang apo sa Montreal. Makita niyo small world, ano? Natala rin ako sa Montreal. Yeah. Sabi ko nga eh, ang hirap naman ito. Nagda-drive ako ng halos 2.5 hours. One way. Dadaan ako sa border. Canada-US border. Tapos, buti na lang nakakuha ako ng tinatawag na Nexus, kaya ang bilis ko, express, ano? Pero, kung wala ako noon, yung pila, siguro mga 1 oras yon. Tapos, pagdating ko ron, 2.5 hours na one way, 2.5 hours na nang pabalik, twice a week. Minsan babalik pa ako Sabado para sa klase ng mga guro. Tapos merong isang bus dumarating Sunday. Malaking bus, chartered bus. Tapos naglabasan yung mga kapatid karamihan mga Pilipino. Sabi ko, excuse me po, saan kayo galing? Kami sa St. John, Newfoundland. Uy, 8 oras na biyahe yun. Pero, nakabas sila, so natutulog lang sila sa biyahe. Pero, gayon pa man, 8 oras one way. Sabi ko, tapos sasamba. Oo, sasamba. Wala palang sinabi yung drive ko 2.5 hours doon sa 8 hours, ano. Pero, ilang kaya doon ngayon ang ayaw na rin. Di ba? Yung mga nagising na. Ayan lang yan. Pero ang balita ko, nagkaroon na sila ng sarili nilang, kasi lumalawak na raw ang iglesia, no? Nasa 200, ano ba? Teka. Bago mo ituloy yung brother, ito para magkaliwanagan lang tayo. Hindi sila dumadami. Lumalawak. Okay, yung lumalawak, na pupunta sila sa iba't ibang lugar. Parang pizza pie, no? Pinaghati-hati mo ng 3,000 hati. Yun din yung bigat nun. Isang pizza pie din lang yun. So ano lang yun parang? Wala naman na idagdag na arino doon. Walang na idagdag na. Yun din yun eh. Kasi sinusundan lang naman ng iglesia yung mga iglesia ni Kristong galing sa Pilipinas, no? Kung saan sila pupunta. So, yung bilang na yun, kumakalat lang. Pero hindi dumadami para lumagana. Wala naman sila na ipakikitang isang kongregasyon. Puro non-Pilipino. Wala. Wala. Kung meron man dyan sa may bandang siguro, mga 50 tao, isang kongregasyon. Di ba? Yeah. Pero, kaya nga minsan meron pa sila mga services na nasa Tagalog pa rin eh. Di ba? Pero, alam niyo, ang pinupuno natin ngayon dyan sa iglesia, no? Yung kanilang organisasyon, lumaki talaga. Kung ikukumpara mo, nagsimula sa isang preacher, kay kapatid na Felix Manalo, lumaki talaga. Ngayon, ang pinupuno natin ngayon, yung pagtalikod na naganap. Kasi hindi alam ng marami. Una, tinuturo sa atin na ang ikatlong bahagi ng iglesia
Walang pagkalito. dadaanan niya sa pagsubok. Paraan niyang pagsubok sa ginto, padadaanin sa apoy. Di ba? Mhm. Sinasampalataya na natin lahat yun eh. Dumaan tayo sa apoy. Pag dumaan ba ang gagawing ginto sa apoy? Yung bang tonelada na nuggets ng ginto, magiging doble o Mm. magiging napakaliit? Mababawasan timbang nun. Bawas na bawas. Mm. Sabi nga, sa 1 tonelada, baka 1 gramo lang ang makuha Ang mong ginto. matitira. Mhm. Yeah. Oh, Pero dalisay na ginto. Yeah. magiging dalisay. Ibig sabihin, talagang padadaanin tayo. Ngayon, nung Mhm. dumaan na tayo sa Dumiit. apoy, nung dumaan na Umunti. yung iglesia sa apoy, marami namang naramdaman yung apoy eh. Pero natulog uli. Mhm. Yun ang problema. Natulog uli. Di ba? Yeah. Marami, hindi lang konti. Napakarami na tulog uli. Yeah. Yeah. So palagay ko po nasagot natin yung tanong nung nung isang Bereano yung proper way of preaching. At saka panalangin, At saka Mm. sa panalangin. Wakasan natin ito sa unang Juan 5:14, no? Yeah. Kaninang panalangin ang pakikinggan ng Panginoon Diyos? Katulad ba yung Hindi. natinig natin kaninang lipulin na mga tampalasa na yan, ipaghiganti mo kami. Talagang galit yung naghahari sa kanya. Pag nananalangin tayo, hindi galit. Ito ang dapat mangyari para dinggin ng Diyos yung ating panalangin. Ano pong talata ang babasahin natin? Unang Juan 5:14. Basahin natin ito, mga kapatid. Yeah, ito. Tingnan natin. Ano pong salin? Kahit na anong salin niya, pwede tayo dyan. Okay, tingnan natin dito sa English na itong na-available ko rito ay English sa Tama. Amplified. Tingnan natin kung ano yung sinasabi. Ako naman, 5:14, unang Juan. Pagka tayong nananalangin, ito ho ang dapat nating isaalang-alang. Mga kapatid. Mahalaga ito eh. 5:14. Ayan, lakihan uli natin. Yeah. This is the remarkable degree of confidence which we as believers are entitled to have before Him, that if we ask anything according to His will, that is consistent with His plan and purpose, He hears us. Ayun. Kailangan ng panalangin, kapatid na Erning, consistent doon sa plan at saka purpose ng Diyos Ang purpose ng Diyos, magmahalan tayo. Bakit mo ipananalangin, lipulin mo yung mga tampalasan, maghahatulan tayo? Hindi ganon. Dapat, sabi nga ng Panginoong Yahushua nung siya'y mamamatay na di ba? Yung mga nanakit sa kanya, nanalangin din ng Panginoong Yahushua nung nasa krus na siya bago siya mamatay. Pero may lumatigo sa kanya, may dumura sa kanya, merong sumibat sa kanya, merong nagpainom sa kanya ng mapait na sukang may apdo. Ano ang sinabi ng Panginoong Yahushua nung nanalangin na po siya, kapatid na Erning? Ang sabi niya, Ama, patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan. Ayun! Hindi niya sinabing ipaghaganti mo ko. Lipulin mong mga tampalasan. Hindi gano'n. Hindi. Kaya sabi nga nung si Mr. Soriano na yun nga yung sa video na yun, si Mr. Eli Soriano kung patay na nga lang yun. Ang sabi niya nga, hindi ba kayo nakinikilabutan sa panalangin ninyo? Ang Kristo nung manalangin, inihingi niya ng kapatawaran yung mga nagkasala laban sa kanya Hindi niya naman hindi niya sinabi mga tampalasan Hindi niya nga sinabi ng mga makasalanang ito Hindi. Ang sabi niya lang, patawarin mo sila. Patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Isipin mo yung napakagandang panalangin ng ating Panginoong Yahushua na yun. Hindi ba ang utos sa atin magkaroon kayo ng isipan na katulad ng kay Yahushua, ng katulad ng sa Kristo. Sinong Kristo kaya yung sinusundan nitong mga iglesia ni Chairman? Yung nagpapanggap na Kristo-Kristuhan, yung nagpapanggap na siya TV. Ayan. Alam nyo kasi, sabi niya, nagpapanggap ba niyang Kristo? Hindi ba? Ang tawag niya, tagambalampang kalahatan. Di ba, ang pinagbigyan ng lahat ng kapamahalaan ay ang Kristo. Ikaw ang nagpatawag na tagambalampang kalahatan, nag-aalak Kristo. Siya sinunod. Oo. Naging ano pa nga VVIP. Ayan. Ito yun. VVIP. Dalawa.
very, very Yeah. important person. Isipin mo Balita yan. ko yung VVIP na yan sa kapupunan natin ay inalis na eh. Inalis na yung isang V. Naging isang Ginawa na lang very. very. Eh, Oh. pero yung kanilang tinatawag na tagapagligtas hindi tinawag na VIP kahit minsan nung nandun ako. Hindi, tsaka hindi na yata person eh. Very, very important poon. Ayun. Pasensya na kayo. Oo nga, no? Baka poon na yan eh, di ba? Sa susunod Ayos. yan, siya naman yung may rebulto na rin, di ba? Ayun, Yun lang nasagot yun na eh. po yung tanong na to, at sana ano pa kayo, magpadala pa kayo ng mga katanungan sa Ngayon, amin, sabi ano? nga eh, alam niyo yung mga nagaganap ngayon dyan sa ating bayan, dyan sa Pilipinas. Kaya tayo nagtatagalog ngayon kasi marami rin nakikinig sa atin dyan sa Pilipinas. Isip-isipin nyo mabuti. Kasi nga, mas mabuti yung pagsunod kaysa sa mga paghahandog eh. Gusto ng Diyos, sumusunod tayo. Kapag nananalangin tayo, katulad nito, kailangan nakabatay sa kalooban ng Diyos. Iyon ang gusto ng ating Panginoon Diyos. Kapag tayo naman ay gusto ng kapayapaan, ang gusto ng Diyos, manalangin kayo. Di ba? Manalangin kayo. Panalangin ninyo yung mga pinuno, yung mga tao, para magkaroon kayo ng quietness o ng peace. Para magkaroon kayo ng peace at saka quietness. Panalangin nyo. Hindi kayo magrarally. Kasi pag nagrally ka, yung pagrarally nila, rally for peace, nagsisigaw ng peace, natupad yung sinabi ng Diyos. Pagkakayuan niya yung nagsasabi ng peace, Kabaligtaran, ano? Kabaligtaran ng darating. Ayan na nga nangyari dyan sa Pilipinas. At ngayon, meron na mga babalayong iba, mag-iipon na kayo, maglakay na kayo ng pagkain, o mag-ano na kayo. Hindi natin alam kung paano itong kaguluhan darating. So, nag-rally sila noong January 13 for peace, kuno, pero ang totoo, gusto lang nila ipakita na hindi kami pabor na impeach nyo si VP Sara. Ayun. Ang nangyari, 240 plus na mga representatives ang nagsulong ng impeachment, ano? Ayan, nakagulo Parang lang. naging 2/3 imbis na 1/3 lang na 2/3, yeah. Naging 2/3, ano? So, mas okay nga siguro mag-rally uli sila para sa yung next phase naman, yung wag ma-convict si VP. Ngayon, isa lang magagawa natin panalangin natin sa Diyos, yung presidente ngayon ng Pilipinas, yung presidente ng bansa ng Amerika, yung presidente ng iba't ibang mga bansa, yung vice presidente, panalangin din natin yung in-impeach nila. Panalangin din natin yung dating presidente na parang nasa kumuno yata ngayon, di ba? Panalangin natin na sana'y kahabagan ng Diyos na kung ano man ang kanyang nagawa, no? Sa kanyang, nung siya nandoon sa pagiging presidente niya, ay makita yung magaganda na lang na ginawa. Di ba? Pero naman sigurong magandang ginawa, no, kapatid na Erneng? Meron naman. Yung sabi nga, lahat tayo merong pagkukulang, lahat tayo may pagkakasala. Pero isa lang ang pwede nating gawin. Manalangin tayo na ang ating panalangin ayon sa ating tinuturo ng Biblia, consistent sa plano ng Diyos at sa kanyang purpose, sa kanyang panukala. Na ang gusto ng Diyos, kapayapaan Ang gusto ng Diyos, lahat ng tao maligtas. Pero yung iba, nagiging magkakaaway dahil sa pagkakaiba ng pananampalataya, pagkakaiba ng partido. Hindi, gusto ng Diyos kapayapaan. Actually, magaganap din yan Yung panalangin natin na yan, yung pinapanalangin natin, matutupad yan doon sa kaharian na sinabi ng Panginoong Yahushua, di ba? Yeah. Yung kaharian mo. Dumating na ang kaharian mo. Pagdating ng kaharian na yun, nandun na yung kapayapaan. Actually, ayon po doon sa Isaias, di po ba kapatid na Eling, at saka sa Jeremias, ano? Ang sinasabi na wala na anyang mga sundalo ang mga bansa. Wala. Di ba? There will be no more soldiers. Wala na At training. yung kanilang mga armas na pandigma, ano po gagawin ayon sa Biblia? Gagamitin na lang sa pagpa-farming. Ayun, gagawin mga pang-araro. Kaya kung may tangke yan, ayun, pwede pa rin yung makina gagawin na pang-araro. Ayan. Kumbaga sa farming na peace na talaga. Pati nga yung mga leon di ba? Magiging peaceful na dahil hindi nakakain ng kapwa niya hayop. Pati yung ahas,
mawawalan na ng kamandag, pwede na maging laruan. Pero Pa- mukhang Palay ko andun mag-aalaga na ako ng leon nun. Oo, yeah. Eh, Yes, kaso naman yung namin. Leo Siguro- masyado malaki kakainin siguro yung tatlo. damo na kakainin niya eh. Yeah, yun nga, para hindi na ako Mm. nagmomow ng ng Ayan, likod. laki nun, 3 leon. Yeah. Di ba doon sa... Para linisin na yung backyard. Yung O, mga impormasyon na yan, those informations that we already found, hindi natin nakikita noon nung tayo'y nasa iglesia pa. Yung iglesia yan, yung pinanggalingan natin. Hindi natin alam yan eh. But now we know. We are so Mhm. grateful to God. And this is what we are sharing with everybody. Ano po? Yeah. Organized Okay po. religion is not the design of God and the Christ. The Mhm. Christ clearly stated, if you wish to become my disciple, you have to deny yourself, carry your cross, and follow me. Ayan. Yan po ang nakasulat. Diba? Okay. Kung gusto Oh, mo. Yun po, magpaalam na po tayo sa mga taga-subaybay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yes. Maraming Thank salamat you so po. much. Tayo mananalangin. Good evening po. Bye-bye. Manalangin tayo. Our merciful and our God, Yahuwah, thank you so much for giving us again the opportunity to say our prayers to you. And we pray for everybody. We pray for every leader of every nation, for every governmental official, for every human being, for every religious leaders in the world, that each and everyone may continue to find out your plan, your purpose, that all of us will follow and observe all of your instructions. Father, please bless us with peace, that we may continue to move on and live along in the land, giving honor and glory to your most holy name. Bless those who are listening to this program, and please continue to bless our sponsors so that we may continue to be on the air and share with them what you have taught us to be shared to the public. We firmly believe, Father, that you have heard our pleadings. You have forgiven us of all the many sins that we have committed, and you will continue to create in us humility and meekness and the love for our fellow men. We are asking all of this in the name of your Son, our Lord and Redeemer, Yahushua the Christ. Amen. Okay Okay. po, good night po. Okay po, Good good night night. po. Good night po sa inyo. Good night, everybody. See you next week.